Kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo ay isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung kahapon, mga takot na alagad ni Jesus ang ikinuwento ng ating ebanghelyo. Naalala niyo pa po ba? Yung ebanghelyo nating kahapon, linggo. Hello. 'Di ba? Yung mga alagad natakot, nakakulong sa silid. Dahil sa takot, sila'y nagkulong, nagsara ng pinto. Dahil wala na ang kanilang kakampi. Wala na ang kanilang inaasahan. Wala na ang kanilang kaibigan. Wala na si Jesus. Natakot sila. Hindi ba ganun? Pag nawala ang iyong inaasahan sa buhay, sino ba yung inaasahan nyo? Magulang, sino pa? Asawa, sino pa? Kaibigan, no? Kasintahan, hindi ko alam
Kung sinong inyong inaasahan sa buhay, di ba? Pag nawala, ano mararamdaman nyo? Di ba? Bukod sa lungkot, di ba matatakot ka? No? Yung, paano na ako? Paano na ako magpapatuloy kung wala na yung magulang ko? Paano na ako kung wala yung asawa ko? Ba't parang hindi kayo agree sa asawa? No? Parang gusto nyo talaga mawala mga asawa nyo ah. Ha? Hindi ba ganon? Yung inaasahan mo sa buhay, di ba makakaramdam ka ng takot? Kasi hindi mo alam kung paano ka na. Paano nang yung kinabukasan? Ganyan ang naramdaman ng mga alagad ni Jesus. Nung mawala siya, sila'y natakot, kaya nagkulong. Di ba ganon? Yung mga nawalan ng kaibigan, nawalan ng mahal sa buhay, anong ginagawa? Minsan nagkukulong, ayoko na. Ayoko na magpatuloy sa buhay. Ayoko nang lumabas. Ganyan yung mga alagad. Hindi natin masisi. Sama-samang nararamdaman. Maring nalulungkot. Maring natatakot para sa kanilang buhay. Maring natatakot para sa kanilang kinabukasan. Kaya nga, sila'y nagkulong. Nagsara ng pinto. Nagtago. Samantala, yun yung kahapon. Kabaliktaran naman ito nang ipinakita sa atin ng ating unang pagbasa. Kung kahapon, mga takot na alagad. Ngayon naman, ang pinapakita ng ating unang pagbasa ay matatapang na alagad. Matatapang sa pangunguna nina Pedro at Juan. Matapang na sila. Bakit? Di ko napapasok ang aking daliri sa kanyang kamay, hanggat di ko napapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Nalala niyo yung kwento? Nagpakita si Jesus. Kaya nga, matapos magpakita ni Jesus, matapang na sila. Malakas na ang loob nila. Nabuhayan sila. Natuwa sila. At ang bilin sa kanila ni Jesus, ipangalat ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Muling nabuhay si Jesus. Ibig sabihin, ipangalat sa mga nalulungkot, huwag nang malungkot, buhay si Jesus. Sa mga natatakot, huwag nang matakot, buhay si Jesus. Yun ang sinabi, ipangalat ninyo ang mabuting balita. Ngunit, kahit malakas ang loob, kahit matatapang na ang mga alagad na ipangalat ang mabuting balita, marami ang hindi gusto ang pinangangalat nila na balita. Kahit katotohanan, ang pinapangalat ni na Pedro at Juan at ang mga alagad, sino ba naman ang matutuwa sa balitang kontra sa kanilang pinaniniwalaan? Kasi yung mga Hudyo, hindi naniniwalang nabuhay si Jesus. Kaya nga, kontra sila. Kinukontra nila ang pinapangalat na balita ng mga alagad. Taliwas ito sa gusto nilang mangyari. Taliwas na gusto nilang mabuhay si Jesus. Di ba ganun? Kapag pakiramdam mo, kontra ang sinasabi sa iyo, anong nararamdaman mo? Nagagalit, naiinis, 'di ba? Sa pamilya, kung sino ang nangangaral, siya pa ang kontrabida. O, yung mga anak diyan, 'di ba? Pag pinapagsabihan kayo ng mga nanay nyo, anak, mag-aral. O, anong pakiramdam ng anak? Nanay ko na 'to, paulit-ulit, 'di ba? Anak, maghugas ka na ng pinggan. Anak, no? Gawin mo ito. Anak, di ba? Ano pakiramdam? Kontrabidang nanay, di ba? Pero tinuturuan ka lang naman ng tama. Mali ba ang maghugas ng pinggan? Mali ba ang mag-aral? Di ba? Kailangan matutunan yan eh. Habang bata. Sa opisina, kung sino ang sumisita sa mga maling ginagawa, siya pa ang kinaiinisan. Di ba? O pag nasa office ka, at sinumbong ka sa boss mo, naku, hindi po yan nagtatrabaho. Lakad ng lakad dito. O,
Galit ka pa doon sa nagsumbong. Tama? Sasabihin mo, sip-sip ka. Totoo naman, lakad ka ng lakad. No? Kung ano-anong ginagawa mo. Internet ka ng internet. Tatamad-tamad. Minsan na lang pumasok, ayaw pa magtrabaho. 'Di ba? Galit ka sa mga naninita. Sa magkakaibigan. Kung sino ang good influence, siya pa ang sinasabihang KJ. 'Di ba? Pag sinabi mo, "Uy, huwag ka manigarilyo, masama yan." Uy, KJ mo naman, isa lang. Nakaisang pakete na. No? 'Di ba? "Uy, huwag tayo mag-inom. Masama yan, masama ang bisyo." Tamo, sasabihin, ito naman masyado, minsan lang. No? Pero gabi-gabi naman nagiinom. 'Di ba? Ganyan eh. Huwag na tayo lumayo, dito na lang sa lugar natin. Sige, pagsabihan mo, yung nagpa-park sa maling parking, siya pagalit. Tama ba? Kaya nga ayokong pagsabihan dahil kagagalitan ako eh. 'Di ba? Sitahin mo yung mga nagmumura dyan. Pag sinabi, huwag ka naman nagmumura. Ano sabihin sa'yo? Marunong ka pa sa buhay ko. 'Di ba? Kaya marami ngayon, ayaw na lang mangaral. Kasi nagiging kontrabida. Kinagagalitan pa. Kinaiinisan pa. Ganito ang ginawa ni Pedro at Juan sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Pinangaralan, pinagsabihan, pero hindi pinaniwalaan. Pero kahit ganon, hindi nagpatinag, hindi nagpapigil ang mga alagad ni Jesus. Sa halip, naglakas loob. Nilakasan ang loob dahil kakampi nila si Jesus. Kasama nila si Jesus. Di ba ganon? Kapag meron kang kakampi sa laban mo, lumalakas ang loob mo. Tama? Nakakatakot, pero lumalakas ang loob. Di ba? Ngayon, nakakatakot. Ang taas ng mga bilihin. Pero kapag meron kang anak na katuwang mo, anak na breadwinner, anak na tumutulong sa'yo, di ba parang nakakalakas ng loob? Kahit kaunti na itutulong, di ba? Nakakasarap ng loob yung meron kang kakampi sa buhay. At ganyan yung mga alagad ni Jesus. Lumakas ang loob. Yung dating takot, naging matapang. Kasi kakampi nila si Jesus. Samantala, sa ating ebanghelyo, ganyan din ang nangyari naman kay Nicodemo. Si Nicodemo, bagamat isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo. Sino ba yung mga Pariseyo? Mga kalaban ni Jesus. Yung mga pumatay kay Jesus. Ano nangyari? Nung makita ni Nicodemo ang mga milagro, kababalaghan ni Jesus, naniwala siya kay Jesus. Ang sabi pa nga niya, "Guro, nalalaman po namin kayo ay mula sa Diyos." Ang ganda nun, no? Yung dating kalaban, yung dating kontrabida, ngayon, kumampi na kay Jesus. Nanalig na kay Jesus. Ang tawag, guro. Mga kapatid, ito ang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo at ng ating pagdiriwang ngayon. Ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, meron tayong kakampi sa buhay. Meron tayong kasama sa buhay. Sa kabila ng takot, hirap, alalahanin sa buhay, kakampi at kasama natin si Jesus. Yan ang kwento ng Pasko ng pagkabuhay. Kaya nagbalik si Jesus para wag tayong matakot, wag tayong mag-alala, wag tayong mangamba sa buhay, kundi maging matatapang, malalakas ang loob, harapin ang hirap, takot, alalahanin sa buhay. Dahil si Jesus ang ating kakampi. Sabi nga ng ating Salmo Responsorio, ano sabi? Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila.
Amen. Amen.